faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli dito naman po tayo sa ating pong FBK, ang ating pong Faith Book a Day. Pinabati ko po muli ang ating pong mga partners dyan sa Hillcrest Family Life Baptist Church. Kamusta po kayo? And lalo po yung mga partners natin sa Hillcrest 2 Cruz na Ligas. Muli dito po inyong lingkod, si Preacher Majesty po from Hillcrest 2 Cruz na Ligas. At ang ating pong pag-uusapan ay pumapatungkol po ito sa kapahayagan ni Kristo sa kanyang sulat dun sa Church of Thyatira, no? At ito po ay makikita po natin sa Revelations chapter 2 verse 18 to 29, pero siguro babasahin ko na lamang po ang mga naunang dalawang verse, no? Yung 18-19. Pagpatuloy nyo na lang po yung ibang babasahin, no? From 18 to 29, no? Chapter 2 po ito, Revelations chapter 2 verse 18 to 29. Ang sabi po dito, sumulat ka sa anghel ng iglesia sa Thyatira. Ako na anak ng Diyos ang nagsasabi ng mga bagay na ito. Ang aking mga mata ay katulad ng alab na apoy. Ang aking mga paa ay katulad ng makinang sa tanso. Nalalaman ko ang inyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at ang inyong paglilingkod. Nalalaman ko ang inyong pananampalataya at pagtitiis. Alam ko ang huli mong mga gawa ay higit kaysa sa mga nauna mong mga gawa. Ayan. Basahin na lang po yung ibang verses, no? Yung verse 20 to 29. Ako, medyo mahaba po kasi, no? Ayan. Yung pagpatuloy nyo na lang po yung Revelations chapter 2 verse 20 to 29. Ayan. Alam niyo po, no, kung ayon po dito sa kasulatan po na ito, no? Doon nga sa unang verse, sa 19 to 20, makikita natin doon na natuwa ang Panginoong Hesus sa kongregasyon doon sa Church of Thyatira dahil sa mabubuti nilang gawa, no? Sa pag-ibig, pananampalataya at sa mga gawain nila sa ministeryo. Natutuwa ang Diyos sa kanila, no? And sa katunayan, sabi pa doon ni Jesus Christ, ang kanilang mga gawa nitong huli mas mahigit pa daw, mas higit pa ito kaysa doon sa mga nauna, no? Pero makikita din natin in verse 20 to 21, no, kung tutuloy at babaybayin niyo po yung verses na yon to 29, sabi po doon ni Jesus, no, nagbabala siya dahil sa kabila ng mga ganon na kanilang mabubuting gawa ay tumatanggap sila ng mga maling turo, mga maling doktrina, no? Hinahayaan nilang makapasok yun sa kanila. And may binanggit doon ng Panginoong Hesus tungkol kay Jezebel, no? Sino nga ba si Jezebel sa Biblia? Alam niyo po, si Jezebel po ay deception yan, no? Jezebel is a deception, spirit of deception, no? Sa mensahe ni Kristo sa kongregasyon ng Thyatira, ito po ay nagpapahayag sa mga babaeng makadiyos upang gawin ng kasi nangyayari po dito, pinahihintulutan nga ng kongregasyon sa Thyatira yung yung idolatry, no? Then yung mga false doctrine, yung mga false teaching, no? At yung mga sexual immorality. No? So meaning to say, nasa kabila ng kanilang paglilingkod, merong nakakapasok na Jezebel spirit, no? Yung spirit of deception. Yung siguro po, isang grupo ng mga babae ito na ang mga katangian ay katulad nung sa kapalaluan nitong si Reyna Jezebel, no? Kung saan 'di ba yung story niya siya ay nagpahamak sa 10 tribo ng kaharian ng Israel, no? Sinasabi ng ilang Bible scholar na sinubukang akitin ng mga babaeng ito ng Thyatira ang mga Kristiyano doon upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan at mga Diyosa ng samahan ng mga kumbaga ito yung mga samahan ng mga ngalakal at bumahagi sa mga kapistahan, no, na nasasangkot sa mga pag-aalay ng pagkain sa mga idols nila, no, mga Diyos-Diyosa nila.
alam niyo po, sa panahon natin ay mas naglipana na ito, no? Akala mo, 'di ba, tama. Akala mo turo tama, pero yun pala maraming mali, no? Lalo sa mga doktrina. Actually, yung ano, no? May maraming religion na ganyan. Mas nangingibabaw ang mga false doctrine nila kaya sa Biblia, sa salita ng Diyos, no? Kaya wag nating hayaang manipulahin ng nagpapanggap ng mga propeta, mga maaari yung mga kamag-anak natin na patuloy pa rin na nalilin lang, no? Lalo sa mga nakokompromiso ng kanilang faith, no? Ano po? Ay tayo, pwede tayong mabulag ng mga maling turo na yan, no? Pero sabi din ni Jesus, yung mga mananatili ay magtatagumpay. In last verse po yan, sa mga huling mga huling verse po yan. Makikita natin yan in chapter 27, no, yung sabi doon ng Panginoon ang mga mananatili ay magtatagumpay at ang tutupad ng kanyang mga pinapagawa hanggang sa wakas ay bibigyan niya ng kapamahalaan sa mga bansa. Kaya matuto lamang tayong makinig sa mga babala ng Panginoong Hesus, no, upang tayo manatiling ligtas hanggang huli. Kasi marami pa rin madideceive, marami pa rin madadaya si Satanas. Kaya sumunod lamang po tayo ng buong katapatan sa Panginoong Hesus. Be vigilant, no, because maraming deceiving spirit. Marami pong manlilinlang. Kaya yun lamang po. Muli, isang mapagpalang gabi, isang mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. See you po next time. God bless.